Max, Amel, and Joey, are you ready to rock and roll? Rock and roll ba ang gusto nyo, mga parts? Ba, hindi pa tatalo to si Ruel. Partner, napapakilala ko sa inyo. Ang paborito lang naman yung rock and roll icons na Elvis Presley, Ay, tanda. Beatles, Bon Jovi, Guns N' Roses, Queen at ang bandang Kiss. Panahon mo? Here's Rock, Ruel, and Roll! Okay. Ang 14-inch action figure ni Elvis Presley, ang jacket na may iba't ibang rock and roll icon patches, ang pirmadong litrato ni Ace Frehley ng grupong Kiss. Ito ang ilan sa matitinding memorabilia na nasa rock and roll collection ni Ruel Almario. Kaya let's rock, Ruel, and roll! Hi, ako si Ruel Almario. Mahilig ako sa rock music. Tara, samahan niyo ako dito sa loob ng aking music room. Mahigit 10 taon nang nangungulekta si Ruel ng mga rock and roll merchandise. Pero dahil paborito niya ang grupong Kiss, mula pa noong 14 na taon siya, dito nakatuon ang 70% ng kanyang koleksyon. Ang naunang nakatawag ng pansin sa akin yung kakaibang itsura nila. Na meron silang 7-inch na boots, tapos may makeup yung mukha nila na merong mukhang demon, star child, merong spaceman, at saka Catman naman yung isa. Natutuwa ako doon sa itsura nila na nung marinig ko yung sound nila, hindi rin nalalayo doon sa kagustuhan ko. Nagsimulang mangolekta ng Kiss merchandise si Ruel nang makakuha ng action figure ng kanyang paboritong grupo. Simula nung matanggap ko to bilang isang regalo, hindi na natigil ang pangungulekta ko dito sa mga rock and roll memorabilia ko. Kaya naman pati album ng Kiss, kinukumpleto niya. Ito yung Dress to Kill. Dito nang galing yung #1 song nilang Rock and Roll All Night. Merong 11 album si Ruel sa 14 na album nito bago umalis ang drummer ng grupo. Hinahanap ko pa rin yung tatlo. Hopefully, sa susunod na alis ko, makakita ako ng album pa na yon. Paborito ni Ruel sa grupong Kiss ang lead guitarist na si Ace Frehley. Kaya naman ang minsang mamasyal sa isang music store, sinuhulan niya ang mga tagabantay doon na bilhin ng isang life-size cutout ni Ace Frehley. Alam nyo naman, hindi naman basta-basta pwede ibigay ito. Kaya halos magkandaluhod-luhod ako para mapasa akin to, and alam nyo na, nasa akin na ang best friend ko. Sari-saring Kiss merchandise ang meron si Ruel. Merong Kiss Rubik's Cube, Kissology, bar stool, mga baso at shot glass, matchbox, drumsticks, billiard cue and ball, anime action figure, phone cards, lunchbox, scented candle, trading cards, incense holder, statuettes. At meron din siyang mga Kiss memorabilia na siya mismo ang gumawa. Isa lang siyang paper mache, tapos pininturahan ko siya. Kasi memorize ko na sa isip ko yung mga itsura ng makeup nila. Inisprayan ko lang siya ng acrylic finish just to make it shiny. Pinagmamalaki ni Ruel ang kanyang koleksyon. Ang nakuha niyang pirmadong litrato ng kanyang idolo. Sino ba naman hindi matutuwa kung meron kang lagda na original ng favorite mong gitarista? Bukod sa Kiss, dahil rock music ang paboritong pakinggan ni Ruel, may ginawa siyang music board kung saan makikita ang iba pa niyang paboritong rock stars tulad ng mga action figures nila Jimmy Page ng Led Zeppelin, Kurt Cobain ng Nirvana, Freddie Mercury ng Queen, Joey Ramone ng The Ramones, The Slush ng Guns N' Roses, John Bon Jovi at ang 1969 Woodstock Post ng Best Guitarist in the World na si Jimi Hendrix. Tumutugtog ako dito sa electric drums ko. Feeling ko meron akong fans dito sa unahan ko. Okay ba? Maging sa pagtulog, kapiling ni Ruel ang kanyang mga idolo. Sa kanyang mga binabasang libro, kumot at maging lampshade. Hindi ka pwedeng magpunta sa rock and roll ngayon kung hindi mo titingnan yung nakaraang rock and roll. Talagang dapat maging mahilig lahat ng tao sa music. Dahil lang music magiging bahagi ng buhay ninyo at nakakabata raw, yun ang sabi ng karamihan. Nararamdaman ko talaga na hindi ako ganun kabilis tumatanda dahil dito sa music na ito. Para akong bumabalik sa 19 years old ako. Magandang-maganda yung mga alaala pagdating doon sa music na ibinibigay sa akin. Kaya't may problema mang dumating, hindi iniinda ng ating bida. Dahil para sa kanya, rock! Ang buhay ay isang rock, Ruel and roll. Certified talaga rock and roll Galing. fan yan si Ruel, ano? Oh, from Ruel, narito naman ang isa pang winner na kwento. Samahan kaming kwentahin. Yung kinikwento mo yung kay Doc Dave ko. Oo, alamin nga natin kung bakit nga ba baliw na baliw itong si Doc sa mga gitara. Narito po ang kwentong Gitara Ko.
Ang gitarang nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Gitarang panahon pa ng gyera. Ang gitarang dating pag-aari ni Papa Dom. Ito ang ilan sa mga gitarang nasa koleksyon ni Dr. Dave Ko. At ito ang tinatawag niyang mga gitara ko. Hi, ako po si Dr. Dave Ko. Meron po akong munting koleksyon ng mga gitara. Tuloy po tayo para makita natin. Ngayon, nasa loob na tayo. Ito ang aking collection of guitars which accumulated for 5 years or so. Nasa mga 50 na sila siguro ngayon. Isang frustrated musician si Dr. Dave, kaya naman kahit wala siyang banda, kumpleto pa rin siya ng mga instrumento. Back in the 90s, mahilig ako sa rock music nun. That time, hindi pala rin tayo masyadong budget pambili. Until nag-medicine ako, nahinto lahat yun. Nung graduate ako ng medicine, yun, nag-umpisa na ako mangolekta ng paisa-isa. Naging seryoso to mga 2005, 2006. Doon nag-start na parang nahilig ako sa mga lumang gitara, vintage guitars. Sa standard ng mga eksperto, ang mga vintage guitars ay mga gitarang nagawa noong 1965 pababa. Pero standard today, when you say vintage, usually 1979 pababa. May golden era kasi yan ang electric guitars. Ang golden era niya, yun din. It's 1950s to mid-60s. So yung the guitars that are made during that time, sila talaga yung mahal at grabe mag-appreciate. May mga gitara na nabili si Dr. Dave sa halagang 20,000 piso. Pero meron din siyang nabiling halos kalahating milyong piso. This is a 1962 Gibson ES335. Very valuable to. Kung kilala niyo si Eric Clapton, parang ganito rin. Actually, mas luma pa to dun sa kanyang ES335. Kung nasa US, usually this guitar would go for $20,000 up. This is a 1957 Fender Telecaster, which is actually favored by a lot of rock musicians, country players. This is also a Gibson Les Paul. Kung kilala niyo si Jimmy Page ng Led Zeppelin, ito yung replica ng gitara niya. Nasa 800 lang ang nagawang ganito. No? When this started, they were selling this $5,000 to $6,000. So ngayon, makakabili ka nito $8,000 to $10,000. This is called Gibson Les Paul tie-dye guitar. There are only 103 Les Paul tie-dyes. This is number 55. Now, to get one, be prepared to pay $5,000 at least. This is a 1967 Gretsch Country Gentleman. Medyo popular din to. Kasi ganitong klase yung ginamit na gitara ni George Harrison ng Beatles. Siguro yung mga ganitong modelo nasa mga $3,000. Hindi kasing mahal ng Gibsons and Fenders. No? But may place din sa history to. This is a 1956 instrument. I actually acquired this from Papa Dom. Si Papa Dom yung parang Bob Marley ng Pilipinas. No? Nakita nyo naman, gamit na. Worn out na yung paint, pati yung likod niya. Among my guitars, this is the oldest. No? This is an Epiphone Zenith. No, from 1944. This is a hollow body, hindi siya electric guitar. Maraming gitara pa raw ang pangarap ni Dr. Dave na idagdag sa kanyang koleksyon. Siguro, dadami pa yan. Meron na nga akong dalawang gitara ngayon na on hold sa Korea. Pupuntahan ko doon. They are acoustic guitars. Pinapangarap ko, number 1, Les Paul standard na we call it burst, no? From 1950 to 1960. Sana magkaroon ako ng ganon. Actually, kahit mahipo ko lang yung ganon, masaya na ako. Magandang investment daw ang pangungulekta ng mga vintage guitars. Ayon kay Dr. Dave, mas mabilis pa daw mag-appreciate ang value nito kumpara sa stock market. Siyempre, kailangan afford mo talaga. Kailangan may patience ka. Kailangan mag-research ka talaga. Maraming peke dyan. Yes, mas madalas pa akong nagre-research kaysa nagpa-practice. At yan ang payo ni Doc sa kanyang mga pasyente. Mga kapwa niya mahilig sa music, lalo na sa gitara. Thank you, Doc, for sharing with us your impressive guitar collection. Sa aming pong pagbabalik, ito naman, pag-usapan natin ang sakit naman na demensya. Naku, seryoso to ha. Yan po ay sa ating babala. Yung aalis.